Sabay-sabay nating alamin ang sekreto tungo sa matagumpay na pag-aalaga ng mga gatasang kalabaw. Maalab na pagkakarabawan. Maalab na pagkakarabawan. Hatid sa atin ng Agricultural Training Institute Region 12 at sa pakikipagtulungan ng Philippine Carabao Center. Matuto at mag-aral kahit na nasa bahay ka lang. Makinig at manood sa mga radio stations at Facebook Live. Tuwing Webes ng umaga, alas 9 hanggang alas 10. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa makaragdagang impormasyon. O, bawal umabsent ha! At sabay-sabay tayong maging maalab sa pagkakarabawan. Ayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayong aga, mayong buntag, no? Magandang umaga po sa ating mga kakalabawan. Kayo po ay nakikinig sa School on the Air on Dairy Buffalo Production for Sarangani Province. Kayo po ay nakikinig sa School on the Air. Ako po si Errol Chris A. Las Piñas ng Agriculturist 1 ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 12. Ang inyong kaagapay sa paghahatid at makabagong kaalaman para sa gatasang kalabaw. Ang programa ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ng ating masigasig na OIC Center Director, Dr. Jessie B. Bildea, katuwang ang Philippine Carabao Center at USM at Department of Agriculture Regional Field Office 12 at ang probinsya ng Sarangani Province. Tayo po ay mapapakinggan sa himpilan ng 107.1 Max FM Gensan at live na mapapanood dito sa ATI RTC 12 Facebook page at PCC at USM Facebook page. Ayan, para sa inyong mga pagbati at tanong, no, at mensahe, pwede po ninyo po kaming i-text sa numerong 0917-107-4330. Maaari rin kayong mag-comment sa ating Facebook live stream. Ayan, pero bago ang lahat, no, batiin po muna natin ang mga aktibong tagapakinig sa ating pong Facebook Live at mga texters mula sa iba't ibang barangay, no, na nasasakop po nitong ating SOA School on the Air on Dairy Buffalo. Ayan, magandang umaga po sa lahat po ng mga tagapakinig natin dyan. Akin din pong binabati ang lahat po ng SOA DBB Coordinator ng kanilang municipal ang kanilang municipal agriculturist, no, sa bayan ng Malungon, Alabel, Malapatan, Glan at ang provincial coordinator ng Sarangani Province. At syempre, huwag kalimutan na i-text or i-chat ang inyong attendance or pag-send, no, ng pangalan at barangay sa inyong pong mga SOA coordinators. Mahalaga po ito upang maitala ang inyong partisipasyon at makatanggap kayo ng sertipiko sa pagtatapos ng ating programa. Ngayong episode, no, atin pong alamin ang mga programa ng Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC in Region 12. Alamin natin kung paano natin mapasisiguro at makukuha, no, ang mga benepisyo makukuha sa ating mga alagang hayop. Ang focus ng ating aralin ngayon ay ang Animal Insurance and PCIC Program, isang nakapahalagang kaalaman tungkol sa mga benepisyo na makukuha sa paghahayupan at paano ito maproteksyonan at sa pagkawala, natural na sakuna at mga sakit nito. Ngayong umaga, makakasama po natin ang isang regional manager, no, na masigasig nating lingkod bayan sa pagbibigay ng katibayan at siguro sa ating mga magsasaka mula sa Philippine Crop Insurance Corporation Region 12. Walang iba kundi si Ma'am Gracia B. Saluman. Ma'am, magandang umaga po, ma'am. Malugod po namin kayong tinatanggap dito sa School on the Air at Agri-Gabay Radio. Ayan po, batiin po natin, ma'am, ang ating po mga tagapakinig. Una sa lahat, maraming salamat sa iyo, Sir Errol. Of course, sa ating ATI, maraming salamat dahil naimbitahan po ang aming tanggapan, Philippine Crop Insurance Corporation. Binabati ko po lahat ng ating mga nag-aalaga ng hayop, ang ating mga magsasaka, at lalo na yung mga nanonood at sa ating Facebook Live at saka yung nakikinig sa radyo.
tungkol po dito sa ating programa ngayong umaga. Sa inyong lahat, magandang umaga po. Ayan. So, Ma'am Grace or Ma'am Gracia, ano po tawag ko sa inyo, Ma'am? Pwedeng Gracia, pwedeng Grace. Ayan, so Ma'am Grace, no? So, atin na pong talakayin, no? Ano po yung mga programa ng PCIC at yung mga animal insurances? Sige po, Ma'am. Ang Philippine Crop Insurance Corporation, marami ho kaming programa para sa ating mga magsasaka. Meron po kaming tinatawag na palay insurance, corn insurance, livestock insurance. Dito po papasok yung ating pag-uusapan mamaya tungkol sa Carabao. Meron rin kaming high value crop at saka yung non-crop agri-asset at saka yung tinatawag namin credit and life term insurance para naman po yun sa mga ating magsasaka at kanyang pamilya. Okay. Ayan, Ma'am, una, no, atin pong alamin ano-ano po yung mga sakop ng mga programa, yun po, at ano po ng mga dapat nating gawin para maproteksyonan ang mga alagang hayop. Unang-unang sa lahat, ang PCIC, meron po kaming tinatawag na libreng insurance under the RSBSA program. Okay. Dapat po yung ating mga magsasaka at nag-aalaga ng hayop, dapat nakarehistro po sila sa RSBSA o yung tinatawag nating Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Si PCIC, hindi po kami ang nagre-rehistro, kundi yun pong ating mga Municipal Agriculture Office. Sila po ang nagre-rehistro sa ating mga magsasaka at mga nag-aalagang hayop. So, ang PCIC po, nire-request natin yung ating mga magsasaka at mga naghahayupan at mga mangingisda na pumunta sa ating Municipal Agriculture Office para makapagrehistro po tayo sa RSBSA or Registry System for Basic Sectors in Agriculture na isa pong requirement ng PCIC para libre po ang ating insurance. Wala po tayong babayaran para ma-insure ang ating pananim at kahayupan at pangingisda basta RSBSA registered. Ayun. So, huwag kalimutan, no, kayo po na ating pong mga katuwang, no, at aming pong bayani na magsasaka, at huwag pong kalimutan na magpa-enroll, no, or magpa-register sa RSBSA. Malaking pong tulong yun para sa atin po. Ayan, Ma'am. So, simulan po natin ito sa livestock insurance, Ma'am, no, para po talakayin ninyo ano po itong mga livestock insurances. Ang livestock insurance, ang ini-insure po ng PCIC, yun pong ating mga hayop katulad ng kalabaw, kabayo, baka, kambing, baboy at manok. Kung sa libreng insurance, yun po tinatawag namin na bale hindi siya commercial, yung bale backyard. Racing. Katulad ng kalabaw, pwede pong ang isang nag-aalaga ng hayop, pwede po siyang magpa-insure sa amin ng libre under the RSBSA program. Bale, 10 heads ng kalabaw, pwede naming i-insure. Ang coverage po nitong ating Carabao Insurance, 1 taon. Okay. Ang gagawin lang po ng ating mga nag-aalaga ng hayop, mag-fill up ng application form, isubmit sa Municipal Agriculturist or pwede rin po diretso sa mga tanggapan namin na PCIC. Since sa Sarangani, wala pa ho kaming extension office, pero yung amin pong mga kasamahan na na-assign sa field, sila po ang kukuha ng inyong mga application na isinabmit sa Municipal Agriculture Office. Ayun, oo. So aside sa Carabao, Ma'am, no, isang taon yung proteksyon ng isang kalabaw. So 10 kalabaw 'yon. Ayun po. Pwede po, Sir Errol, na kunwari yung ating nag-aalaga ng hayop, iisa lang ang kanyang kalabaw, pwede naming i-insure. Kumbaga minimum ng isa at ang maximum o dami ng kalabaw na pwede naming ilibre ang insurance, 10 heads ang bawat nag-aalaga ng hayop. At dapat yung kalabaw
ang edad niya is from 7 months old 7 months old. hanggang 17 years old. Pwedeng i-insure ni PCIC sa loob ng 1 taon. Sakaling walang may nangyari sa na-insure namin na kalabaw, pwede niyang i-renew after na ma-expire yung kanyang insurance coverage. Opo. Ano po yung types of insurance coverage, ma'am? Ang type ng insurance kasi dalawa lang, yung tinatawag namin na commercial and non-commercial. Since yung ating mga nakikinig at ano dito sa ating programa ay puros mga backyard racers sila. So, papasok sila doon sa non-commercial at RSBSA program. Okay. So, madali lang po, no? Registered lang RSBSA at saka kayo po non-commercial, no? Doon tayo papasok sa isang head ng kalabaw. Papasok tayo sa non-commercial. So, ito yung mga eligibility, ma'am. Ano po yung mga eligibility ng pag-insurance sa non-commercial at saka commercial? Bale, magko-concentrate tayo ng discussion on non-commercial. Okay. Kasi sila ang ating mga target na maging beneficiary sa ating mga programa. Okay po. So, ang Carabao, mag-apply yung ating mga nag-aalaga ng hayop kung ang kanilang kalabaw ay pwede na nating ma-insure sa edad na 7 months. So, mag-apply lang, mag-fill up ng application. So, ang applications namin, ready po siya sa mga municipal agriculturists natin. Meron kaming mga forms doon na iniwan. Fill upan lang po nila yon. Pero kinakailangan na rin namin na ang dapat pag nag-apply siya for insurance, merong kasamang picture ng hayop and okay, naka-selfie, ma'am. Okay na yun. With hayop. With hayop. Hayop para lang. pwedeng naka-selfie. Okay. Para makita natin yung nag-aalaga at nagmamay-ari. Yun. Sa kalabaw, kasi katulad ng baka, meron yan siyang tinatawag natin na credentials. Yes po. Importante yon sa mga large animal natin kasi hindi katulad ng mga baboy at kambing, pero with large animal, yung malalaking hayop, kailangan na may credential para mapa-insure sa PCIC. Paano natin malaman na ito yung kalabaw ay credential siya? Ano yung mga basihan natin, ma'am? Kasi yung sa credential natin, di ba? Kailangan yung tattoo, mayroong tattoo or hindi, AirTag. papers yun. Meron siyang na ito talaga yung kalabaw mo. Kumbaga, ang pagkaalam ko dyan, ang pagkuha ng credential through yata sa municipal office. I think makatulong ang provincial vet or opo. municipal and city vet. And then, kasi may bayad po yun. So, yun ang hinihingi namin kasi marami kasing mga insurances, nag-a-apply ng insurance na walang credential pero hindi ho namin tinatanggap. Kasi isa yun sa proof. Na talagang inaalagaan mo. Sa'yo yun. Sa kanya yun. Ayun. So, yung Carabao, aside doon, ma'am, may yun nga, 7 months old, start na pag-apply natin. Yung credential, i-apply natin sa ating mga municipal. So, yung purpose niya, ma'am, ay pwedeng actually, ang kalabaw kasi working animal din siya. Pwede siyang working animal, pwedeng dairy, pwede rin siyang fattening, at breeding. Breeder. Pwede siya. So, either doon, ma'am, pwede siyang, ma'am. Under sa libre natin na insurance, ang coverage niya, ang one head is up to 20,000. Ang amount of cover. Okay. Kumbaga, yun lang yung kantidad na pwede namin siyang ilibre ang insurance. Kasi kung kunyari, under the commercial or magbayad, mas mataas. Kasi, ang kalabaw naman, hindi lang naman 20,000 ang worth niya. Pero kasi libre ang insurance, hanggang 20,000 lang kami para yung ma-spread namin yung budget allocation
para sa premium, para marami tayong mga magsasaka at naghahayupan at mangingisda na pwede naming ma-insure. Nababanggit ko yung mangingisda kasi hindi lang naman tungkol sa livestock. Si PCIC, meron rin tayong fisheries. Oo. Okay. And then, yung sa magsasaka, yung mga crops. Okay. So, aside sa kalabaw at baka, ma'am, no, may mga hayop pa ba tayo na pwedeng ma-insured? Meron pa, Sir Errol, katulad ng kabayo, baka, baboy, kambing. Yun, mga pwede nating i-insure na pareho pa rin, libre lahat. Kahit na yung naghahayupan natin, kunwari yung na-insure namin yung kalabaw ng isang magsasaka, pero may tanim pa siya. Meron siyang palay, mayroon siyang maisba or high value crop, pwede pa rin siyang mag-avail under the RSBSA program. Ibang coverage naman yun. Hindi ibig sabihin na na-cover na siya sa Carabao under the livestock insurance, hindi na pwedeng i-insure yung mga tanim niya. Pwede. Ayun, so pwede, no? So, yun yung nabanggit ni ma'am na ang mga ang pwede po nating mapa-insured, no? Hindi lamang kalabaw, pwede po ang baka, kambing, yun yung baboy at saka baboy at saka mga manok, no? Pwede po nating mapa-insured. Ayan. So, dito ma'am, no? Tatalakayin pa ba natin itong poultry, ma'am, no? Yung populasyon, baka mayroon tayong mga complements sa dairy dairy production natin. May mga alaga silang mga manok. Ano po yung pwede nilang gawin, ma'am? Sa ating poultry insurance, per experience namin, no, wala pa nga namang nagpapa-insure ng under the RSBSA sa mga manok. Pero sakaling meron man, yung tinatawag natin na free range na mga chicken, kasi kumbaga yung kinikater natin under the non-commercial is yung mga small farmers lang, no. Sakaling meron silang native chicken na gusto nilang ipa-insure kay PCIC, pwede naman po minimum of 25 birds. Pero mas nire-require namin na pag nag-insure kami ng mga chicken, native chicken, kung pwede yung parang nasa programa siya ng gobyerno na dispersal, na kumbaga compact ang area. Kasi kung mag-isa lang siya na magpa-insure na 25 heads sa isang malayong lugar, hindi naman siya, kung iano mo sa cost na gagamitin ni PCIC, hindi siya yung worth, kasi mag-isa lang siya doon. Mas maganda kung pwede, kung 25 ang meron siyang 25 birds, pero marami sila, kumbaga compact. Na nandoon. So, consolidated. So, we encourage na ganun ang ating i-cover. Pero sakaling ang magsasaka, meron naman siyang tinatawag natin mga broiler and even yung baby ducks, pwede siya. Yung duck naman, kasi kumbaga tina-travel nila yan. Depende kung nasaan yung area na merong harvest, kasi doon nila dinadala. As long as hindi siya lalabas within the municipality. Kasi lalo na kung ang pupuntahan, baka mayroong presence of avian flu, yung bird flu. So, hindi talaga siya pwede. As to sa ducks, marami na rin kaming na-insure na mga bibi or pato, ano ba tawag yan? Itik. Oo. So, mag-apply lang. And then, ilang birds siya, dapat nakalagay sa application. Okay. Ayan po. So, nabanggit mo po dito kanina, ma'am, no? Yung mga insurable age na non-commercial ng cattle or carabao. So, tama po ba, ma'am, na 7 buwan pwede na pong ma-insured at 5 taon? Actually, ang insurance natin na age is talagang 7 months for large animal, yung baka, kalabaw, kabayo. Hanggang 17 years old actually, yung mo dyan na 5 taon, usually renew. Pero baka after 5 years, wala na siya. Pero we can insure up to 17 years old, then renewable until 5 years. Ayun. So, renewable siya until 5 years. Ayan.
So, sa mga ruminant po natin, ma'am, no, aside doon sa malalaki nating mga alagang hayop na kalabaw, itong mga small ruminant natin, yung kambing, no, goat breeder or goat fattener, ano po yung insurable age niya, ma'am? Ang ating kambing may dalawang klase ng pag-aalaga, yung tinatawag nating breeding at saka yung fattening. Sa goat naman, ang number of heads na pwede naming i-insure sa isang nag-aalaga hanggang 25 heads. Okay. So, pag sinabi nating breeding ang goat, dapat mag-start ang insurance 4 months 4 months. old. Sa fattening, ganun din. 4 months old pa din. 4 months old. So, pwede siya up to 1 year, 1 year. ang kanyang coverage. So, pwede siyang i-renew up to 7 years. Every year pa rin, ma'am. Every year pa rin. Kasi maraming nangyayari na natapos na yung isang taon na cover, hindi na renew kasi inaakala ng ating mga magsasaka na continuous yung insurance. Hindi po. Katulad din siya ng palay na parang every cropping apply ka. Same pa rin sa ating mga kahayupan na kung pag sinabing 1 year ang cover, so Until 1 year lang. 1 year lang. Yan. So, dito naman tayo, ma'am, no? May mga malalaki tayong farm at sa mga commercial na mga babuyan. So, paano din po natin ma-insure dito mga babuyan, ma'am? Breeder and fattener. Ang for commercial, sir, actually, dapat mag-submit sa amin ng proposal yung piggery, yung may-ari ng piggery to cover the insurance. Prior namin siya i-cover, mag-conduct talaga kami ng inspection sa kanilang piggery farm. And then, sa baboy, medyo pili yung mga areas na pwede naming i-insure because of the presence ng ASF. Pero kung yung mga area, ang kanilang category is pink, kasi ang red ang hindi pwede. Okay. Pink, pwede rin naming i-insure, pero dapat may mga biosecurity tayo na Protocol. Sinusunod. Yes, sinusunod. And of course, sa mga large, mga commercial piggery, talaga namang mahigpit talaga sila when it comes to biosecurity na practice. Okay. So, ganun lang ang gagawin. And then, pag of course, dapat naka-ear tag. Air tag. May Merong ear tag talaga. Kasi sa dami ng baboy, what if mayroong 2 or 3 dyan na namatay, tapos sa ear tag kami titingin kung yun talaga ang namatay at na-insure. May color pa yun, ma'am, di ba? Kasi iba, di ba? Ayan. So, kasali yung color at saka yung breed ng baboy at saka yung identity niya na ear tag. So, 6 na buwan, ma'am, tama po, na insured yung sa breeder? Sa breeder, 6 months old siya. Ang coverage is 1 year. Sa fattening naman is yung tinatawag nating 45 days old, dapat ang biik. Pwede na siyang i-insure for fattening. Pwede siyang up to 6 months. Meron kasing iba mag-apply na more than 45 days na. Basta ang i-cover namin kung ilan yung natitira for 6 months. Pwede kasi siyang maging 4 months ang coverage. Okay. So, ayun, no? Pwede tayo makapag insured sa ating mga babuyan, no, mga fattener. Within 6 months lang po ang covered nito kasi syempre i-dispose na po yan natin. So, ayan. So, dito na tayo sa risk covered by insurances. So, ano po itong mga risk covered by insurances, ma'am? Actually, yung mga ating mga kahayupan, covered siya ng insurance at babayad kami pag namatay yung hayop. Hindi pwedeng mag-claim yung ating na-insure na napilay lang, o buhay pa yung hayop, hindi pwede. Dapat namatay dahil sa sakit, aksidente, o yung ginatawag natin na natuok, strangulation. Oo. Pero if accident, hindi siya pwedeng, hindi covered DPCIC na aksidenteng nabanggaan or nasagasaan. Hindi siya pwede. Accident during the transport of the animal. Yun covered. Yun yung covered. So as to diseases, actually na mahirap basahin yung mga cause ng mga basahin ko, ma'am. Okay. Sige, ito yung mga cause, no? Verminous bronchitis, all other parasitic disease, no? Leptospirosis,
Swine. Enzootic pneumonia, Colibacillosis, Streptococcus, mahirap nga ma'am. Tetanus aflatoxcosis, cancerous disease, foot rot, rabies, poisoning, heat stroke, heart attack, and all other disease except the appearing in exclusion and policy. So ito po yung mga mahirap na ibanggitin, ito yung mga covered ma'am. Covered ni PCIC. So karamihan na nagki-claim sa amin is yung mga katulad ng heat stroke, heart attack, then yung mga pneumonia na yan, halos yan ang palaging cause of death ng mga nagki-claim ng kanilang indemnity for livestock na na-insure. So dito is ma-determine ng mga livestock technician or sa inyo po kasama kayo na ito yung sakit talaga. Actually sir, ganito. Pagdating sa claim, siyempre yung pag namatay yung ating hayop, hindi naman yan aabutan ni PCIC. Opo. So ang pinakaunang-unang gawin ng ating nag-aalaga ng hayop, once mamatay at insured yung hayop, kukunan niya ng picture. Picturean mo na. So at least 3 angles ang picture. So dapat yung picture, pag ang animal doon is color white, sa picture, color white. Okay. Kasi pag naging black, hindi na yun. denied na yon. Baka na-lechon na yun. Kasi iba rin naman yung sa application namin, nakalagay kasi color of the animal. Kung large white, puti yan. Diba? Puti. Ganyan. Ang dorok is dark brown. Ganun. Ngayon, pagka namatay, nakunan niya na ng litrato, kailangan niyang mag-file ng notice of death kay PCIC within 7 days from pagkamatay. Pagka sumobra siya dyan, denial yan ng claim. So, dapat tandaan within 7 days. Ang isa rin na palisiya ng PCIC, once na na-insure natin ang inyong hayop, meron kaming tinatawag na 21 days waiting period. Hindi pwedeng gi-insure namin today, namatay mamayang gabi or bukas or the next days, pwede na mag-claim. Meron tayong tinatawag na 21 days waiting period. Kasali na yung Saturday, Sunday dyan, ma'am? Opo. Okay. Kasi, of course, hindi naman namin, lalo na pagka under the non-commercial or yung mga small time na coverage namin under the RSBSA, hindi naman namin nakikita yung hayop. So, isa sa mga parang control namin na talagang in good health ang hayop is the 21-day waiting period. So, kinaklaro talaga namin yan, sir, kasi meron talagang may mag-claim. Except, of course, kung strangulation. Ano yun? Natuok. Natuok. Oo. Wala yung 7 days. Wala yan. Kung snake bite. Snake bite is 24 hours. Wala na yan. Walang 21 days waiting period. Automatic. Kunwari ngayong araw, bukas natuklaw ng ahas. So, pwede. So, picturean yun, ma'am? Yes. Picturean talaga agad kasi isa yan sa mga requirement in claiming ng indemnity. Pag walang picture, walang bayad. Evidence. Walang evidence. Ayun. So, yun siya ang mga dapat tandaan ng ating mga nag-aalaga ng hayop na ang kanilang hayop ay nakasiguro sa PCIC. Ayan. Aside dito sa diseases, ma'am, mayroon pa bang mga pwede nating i-accept na cases na para maproteksyonan aside sa itong accident? Yes, sir. Meron yung tinatawag nating accidental drowning, yung nalunod siya. Opo. Pero, dapat andyan yung animal. Hindi yung sabihin lang na nalunod, na anod. So, disappearance ng animal, hindi talaga siya pwedeng i-claim. Kung nalunod siya, baha, hindi nakuha doon sa river. Hindi. Dapat nandyan yung animal. Kasi maraming, hindi naman natin nila lahat Apo. pero kasi mag-create kasi siya ng doubt on the part ng PCIC kasi malay ba natin, inilipat lang niya sa kabilang baryo at saka nagkiklaim siya na yung pala, nandyan naman yung animal. So, any accident by nature,
pwede siyang mag-claim. Of course, yung snake bite na sinasabi ko kasi may mga ano talaga tayo na ginatuklaw ng ahas. Marami talaga yan, Sir Errol, na nagki-claim sa amin. Yung dog bites, yung kinagat ng aso, para lang yun sa mga goat kasi ginahabol ng aso yung mga goat. Pero with other large animal, even in baboy, hindi siya naman. pwede. Okay. Opo. So, yung mga commercial lang, kasi non-commercial, so, tatalakayin pa nito natin yung sa diseases on commercial kasi baka may... The same lang. The same lang pa din. The same lang sila. Sa commercial and non-commercial, the same ang coverage. Okay. Yung mga excluded naman, ma'am, na mga risk, kasi yung nabanggit niyo is inclusion yon. Yung mga excluded naman po na hindi pwede. Meron tayong tinatawag na excluded risk kasi usually, itong excluded risk, siyempre kung kunwari may order ang government na dapat yung ating na-insure, lahat ng hayop, yung kasali na yung na-insure ni PCIC, merong kumbaga order of the government na i-destroy sila because for any reason, hindi siya pwedeng bayaran. Okay. Pero in the case of yung baboy na siyempre yung ating dahil nga doon sa ASF, meron tayong tinatawag na yung culling. Culling. Oo. Massive culling. Pag na-inform si PCIC at during sa culling, nandyan kami nag-witness, compensable siya. Okay. Oo. Tapos of course kung kasi yung nag-aalaga ng hayop natin dahil isip niya na insure, hindi niya masyadong alagaan, unskillful management, hindi siya pwedeng bayaran in case mamatay yung ating hayop. Of course, emergency slaughter, di rin siya pwede. Pagka nagkaroon ng sa area, merong yung peace and order, orders. hindi okay. Siyempre, hindi namin i-insure yun. Of course, kung meron na siyang dating sakit. Hindi siya pwede. At saka yung sinasabi ko kanirang disappearance, bigla lang nawala or kaya theft and robbery, hindi siya pwede. Tsaka kung merong mga earthquake, hindi siya pwede bayaran. Okay. So, hindi siya covered. Pero yung volcanic eruption, dahil yung nangyari doon sa Tagaytay noon na nagkaroon ng volcanic eruption, yung nagputok ang taal at maraming mga apektadong mga hayop. Mayroong special si PCIC na pwedeng mag-claim. Ayun. In case of mga ganyan emergency cases, mga volcanic eruptions. Ayan po. Other dun, ma'am, no, ano pa yung mga aside doon sa sakit? Ayun, nabanggit niya yung mga sakit. Yung sa draft, animals, yun yung mga massive na talaga na infectious na sabi mo na kung sa baboy, may mga African swine fever. Yung sa mga ruminant, kaya ng leptospirosis na kinagat ng daga. Kasali pa ba yan, ma'am? Sa natin di ba, sa commercial kasi, yung mga excluded na risk, pwede silang magpa-insure pero magdagdag bayad. Okay. Pero with RSBSA, yung mga excluded risk, pwede namin bayaran. Kasi parang, yun ng programa ng ating gobyerno na, siyempre mga small-time farmers, kailangan nating tulungan. Okay. So, ayun. So, dito sa waiting period, nasabi niyo naman po, ma'am, no? Yung waiting period niya. Ayun, so may mga nabanggit kayo kanina, ma'am, na pag massive infectious disease, hindi siya covered. Like avian influenza, sabi niyo, at saka yung African swine fever, hindi siya pwede, or yung government, kung ang category ng isang area or municipality kung kagaya ng ASF, pag naka-red category, red zone, hindi talaga kami mag-accept ng applications. So, ganun. Pagka ang isang area din sa poultry na declared na may bird flu, hindi rin kami mag-accept. Okay. So,
Ayan po, so proceed tayo ma'am, no? Yung waiting period, na banggit nyo naman po na 21 days, no? Bagyan natin ng 21 days na waiting period bago tayo makaklaim ng mga included na risk covered by the PCIC. So following that, no, yung mga ating alagang kalabaw, kambing, baka, baboy at saka mga kabayo. So dito naman po tayo ma'am, no? Paano natin masasabi na ano yung mga requirements po para po ma-insure natin or ma-cover po natin yung claim for indemnity procedure? Sir Errol, bali ang tinatanong mo sa akin is paano mag-claim. Mag-claim, opo. O yun nga sabi ko, pag namatay yung ating hayop, automatic na kunan agad natin ng picture. Exactly. After that, dapat ipaalam kay PCIC within 7 days, sa loob ng 7 araw, galing ng pagkamatay, maipaalam na kay PCIC sa loob ng 7 araw na namatay yung hayop. Okay. Pag natanggap na namin yung notice of death, susulat din kami sa ating mga yung nag-claim kung ano-ano ang mga dapat niyang isubmit sa amin. So, pagka namatay sa sakit, of course, kailangan namin ng veterinary disease report. May mga areas na katulad ng, yung wala naman talagang sinasabi natin na naka-assign siguro na sa within the Municipal Agriculture Office na matawag nating VetMed. Meron. So, pwede na yung livestock technician, i-certify niya na or yung livestock inspector na i-certify niya na namatay yun at anong sakit. And then, of course, lalo na sa large animal, kailangan na i-attach niya yung credential. And wait. Ayan po, no? Bago po tayo magpatuloy, ma'am, no? Atin po munang pakinggan ang maikling paalala. Okay. Uy pare, ang lalim ata ng iniisip mo ha. Problema sa gastos? Oo pare, lalo na sa gatas, ang mahal-mahal na. Pero kahit malaki ng mga bata, kailangan pa rin nila ng sapat na nutrisyon. Ganyan din kami noon. Pero nadiskubre ng misis ko ang gatas ng kalabaw. Gatas ng kalabaw? Talaga? Alam niyo ba, ayon sa Philippine Carabao Center, ang gatas ng kalabaw ay hitik sa nutrisyon. Mayaman ito sa calcium at protein na tumutulong sa bone health at pag-iwas sa osteoporosis. Meron din itong antioxidants na panlaban sa free radicals. Hindi lang yan, may mga bioactive peptides nito na pwedeng makatulong sa pagpapababa ng blood pressure, pagsugpo ng inflammation, at pag-manage ng metabolic syndrome, isang risk factor sa sakit sa puso at diabetes. At ayon sa pag-aaral, nakakatulong rin ito sa pagpapababa ng kolesterol at triglycerides sa atay. Aba, ang dami palang benepisyo niyan pare ah. Maraming salamat ah. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Philippine Carabao Center at ATI RTC Region 12. Ayan, tayo po ay nagbabalik sa School on the Air on Dairy Buffalo Production at mapapakinggan pa rin tayo dito sa 107.1 Max FM Radio at kasama pa rin po natin ang ating pong Regional Manager ng Philippine Crop Insurance Corporation, Ma'am Gracia Saluman. Ma'am, ayan po, balik po tayo sa ating talakayan. Ito pong Claim for Indemnity Procedure. Nasabi ko na po kanina kung ano yung mga dapat nating gagawin. So siguro ang ating mga nag-aalaga ng hayop na mayroong siguro sa PCIC, gusto rin nilang malaman kung magkano ba ang kanilang tatanggapin in case na mag-claim sila at ang tama ang proseso na ginawa. So katulad ng nitong Carabao, kasi 20,000 ang amount of cover. Wow. Pag namatay at approve ang kanyang claim, ang 20,000 babawasan lang ho namin siya na tinatawag na 10% deductible. So magkano ang 10% deductible
ng 20,000. Ang 10% ng 20,000 is 2,000. 2,000. So, ang matatanggap po ng ating nag-claim na nag-aalaga ng hayop, 18,000. Yun po ang kanyang matanggap. Hindi buong 20,000. Okay. May tinatawag kaming deductible na 10%. Ganon din sa commercial. Opo. Ngayon, gusto ko ring ibanggitin yung mga iba't ibang programa pa ng PCIC na napaka-importante lalo na sa mga magsasaka, ang kanilang pamilya at mga kanilang mga laborers sa kanilang farm. Meron ho tayong insurance sa tao. Kasi kung ini-insure natin yung ating mga pananim at kahayupan, mas lalo nang importante, i-insure din natin ang ating mga sarili. Ayun, Mayroon kaming tinatawag na yung plan, iba-iba ang plan. Accident Insurance, Accident and Dismemberment Security Scheme. Ang edad na pwede naming i-insure from 15 years old to 80 years old. Ang coverage is due to accident. Ang amount of cover is 50,000. Yun ang pinaka-maximum or pwede rin na kasi ang coverage pwede rin kasing 15,000, 20,000 depende sa availability ng kasi ito po hindi libre, bayad. So ang 50,000 cover 50 pesos, 1 year cover. So, ang accident insurance is purely, ang cost is accident. Pwedeng magkaroon ng reimbursement kung nadisgrasya at hindi namatay na ospital, pwede kaming mag-reimburse up to 20% or 10,000 pesos pag ang amount of cover is 50,000. Pwede tayong kumuha ng 250, bale 100 coverage, pwede. Hanggang doon lang si PCIC. So, 15 years old up to 80. Application form lang, fill upan, and ang bayad na 50 pesos. Pwede ring 20,000 cover, bayad 20. 30,000, 30 pesos. Or, tinatawag natin na ang per 1,000 is 1 peso. Ang 1 peso ba? 1 peso. 1 peso. Then, meron rin kaming tinatawag na complete ang coverage due to natural death, accident, murder, and assault. Yun ang tinatawag namin Agricultural Producers Protection Plan, wherein ang cover namin is pag namatay dahil sa sakit, natural death, accident, murder, and assault. The same ang edad, 15 years old, pero pagdating sa yung 80, medyo na si PCIC kasi hanggang 79 na lang pwede. Pero pag senior 60 and above, kailangan na namin ng medical certificate. So ang kanyang coverage is 50,000 at 375. Ayun, no? So, mas maganda pala na hindi lamang na hayop yung ating pa-insured, pati rin po tayo na nag-aalaga, ipapa-insured po natin yung ating sarili para po naman may time na yun po, may aksidente, may mga sakit kayo, pwede po tayong makapag-claim ng ating pong indemnity for life. Ayan, ma'am. Since term insurance siya, pag walang nangyari, i-renew na naman after expiry. So, pwede nating i-insure kahit na yung mga anak natin. Kasi, hindi ibig sabihin na ang magsasaka na na-insure, insured na lahat ng pamilya, hindi po. Applyan din natin ng insurance ang ating mga spouse, ating mga anak, basta ang edad is 15 years old. Pwede na. Tapos kung meron rin tayong mga nag-maintain ng ating farm, yung mga laborers natin, pwede natin silang i-insure sa PCIC. So, pag accident insurance, 50,000 cover, 50 pesos. Yung isa na kompleto, yung Agricultural Producers Protection Plan, natural death, accident, murder, and assault, 50,000 cover at 375 pesos. Ayun ang pinakamaganda, no? May malaki pong tulong yun, ma'am, para sa ating pong mga magsasaka at mga magkakalabawan. Opo.
Actually, Sir Errol, sa aming palay and corn insurance at coconut, pag namatay yung ating insured farmer, meron kaming binibigay na 10,000 death benefit. Malapit kong makalimutan, no, meron rin kaming insurance, yung partnership with PCA, yung under the NCFRS or yung tinatawag natin na yung sa CFITF, Coconut Farmers Insurance, na lahat ng magsasaka ng magnyunyog, pwede namin i-insure ng libre, 1 hectare only at 50,000 cover. So, under the CFIDF yan ng PCA. So, national, nakalimutan, NCFRS, National Coconut Farmers Registry System, pang coconut. Yung iba, yung RSBSA, iba din yun. So, 1 hectare only at 50,000 cover. If in case yung 1 hectare is ilan lang ang nakatanim na nyog, kunwari 50 lang. Usually kasi ang kanyang population in 1 hectare is 100 trees. Kunwari, meron lang siyang 30 trees or basta less than ano. So, ang value ng insurance niyan is at 500 pesos per tree. So, pag sinabi natin 50 trees lang times 500, so only 25,000 ang cover. Ayan, ma'am. So, maraming salamat po, ma'am, no, sa inyo pong malinaw at panahong pagbahagi ng kalaman patungkol po sa pagbibigay siguro at katibayan sa ating pong magsasaka para po maproteksyonan yung kanila pong mga alagang kalabaw or gatasang kalabaw. So, ang animal insurance po ay hindi lamang technical na gabay, at ito rin po ay nagbibigay protection po, no, para ma-insured po yung ating pong mga alagang hayop, mga kalabaw, at pati na rin po sa ating sarili, no, mga magsasaka, ating pong mga magsasaka. Ayan, ma'am, so bago po tayo magtapos, baka po mayroon kayong batiin, no, at saka yung mga regional extension offices po ninyo at saan location. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating FB Live. Of course, maraming salamat Sir Errol sa ating ATI na naimbitahan si PCIC. Napakalaking tulong din ito sa amin para yung aming mga programa ay maipaabot namin sa mga magsasaka, mangingisda na kailangan nilang magpasiguro sa PCIC. Ang aming opisina, regional office, nandito po sa Coronadal, sa Dumagan Building, Morales Avenue, General Paulino Santos, Coronadal City. Wala pa po kaming extension office sa Sarangani, pero halos every week meron kaming mga kasamahan na talagang pumupunta sa bawat mga municipal agriculturists para kunin yung mga applications natin, o kung mayroon man kayong mga kailangan tungkol sa PCIC, nandyan po sila. At kami po ay nagpapasalamat din sa suporta ng ating mga municipal agriculturists, mga technicians, at ang ating provincial agriculturists and ating provincial veterinary office, kasi pati sila po ay malaki ang kanilang suporta sa PCIC para po maipaabot sa ating mga magsasaka, mangingisda at mga naghahayupan ang mga programa ni PCIC. Sa muli, binabati ko po kayo lahat ng magandang umaga, at sana po patuloy po ninyong tangkilikin ang lahat ng programa ng gobyerno, kasi lalo na yung mga wala naman tayong dapat bayaran, at tayo naman ay mabigyan ng magandang kumbaga coverage, lalo na sa insurance, na makabawi tayo kahit papano, dahil nandyan si crop insurance na magbayad sa ating mga kung nagkaroon tayo ng mga damages. Salamat at God bless po sa inyong lahat.
Ayan po, sa ating pong tagapakinig, no, wag po kayong magdadalawang isip na mag-apply, no. Kailangan nyo lang po na magbigay ng application form for livestock insurance, credential for the large animals, and dapat may AirTags ang yung pong mga animals ninyo, pictures to insured, and Xerox copy ng valid ID and contact number or cellphone number. So yun lang po ang mga dapat natin requirements para maka-insured tayo ng ating mga alagang hayop. Ayan po ma'am, maraming salamat po ma'am Gracia Saluman. Welcome, Sir Errol. Ayan, so muli para po sa tanong, wag pong mahiyang mag-text sa 0917-107-4330 o mag-comment sa ating Facebook Live. Huwag din pong kalimutang i-like or i-follow ang ating FB group na School on the Air on Dairy Buffalo Production. At para po sa mga karagdagang materyales, no, maaari din kayong bumisita sa ating online e-learning courses. Ito po ay www.e-extension.gov.ph. Muli po nating tandaan, no, magkakasama tayo tuwing Huwebes 9 a.m. to 10 a.m. sa himpilan ng 107.1 Max FM at Jensen. At syempre, isang maligayang bati sa lahat po ng mga kakalabawan natin nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw. Ayan po, nawa po patuloy kayong pagpalain ng ating buong may kapal ng malusog na pangangatawan at ligtas na pamumuhay at syempre, masaganang pagkakalabawan. Abangan po sa susunod na episode 11, no, on September 18, 2025, kung saan tatalakayin natin ang lesson na on Forage and Manure Enterprise. Makasama natin dyan si Sir Ryan Rayo P. Balwena, ng Farm Superintendent 2 ng Philippine Carabao Center at USM. Muli, sa ngalan po ng aming katuwang sa programang ito, sa aming pong ATI Director Engineer Rimelian R. Ricoter, MNSE CESO 3, Deputy Director Antonieta G. Arcejo, OIC ISD Chief Pamela Mapala, Governor Rogelio Pacquiao ng Sarangani, Provincial Veterinarian Dr. Amor R. Elebaso, at sa aming pong ATI OIC Center Director Dr. Jesse B. Valdea, at aming pong katuwang at partnership with the Department of Agriculture, Philippine Carabao Center at USM na pinamumunuan ni Dr. Geoffrey R. Atok. At sa ating pong Department of Agriculture Regional Field Office 12 na pinamumunuan ng ating Regional Executive Director, Sir Roberto T. Perales. Ako po si Errol Chris Las Piñas, ang inyong kakalabawan na laging nagpapaalala basta may alam, may ani at kita sa gatasang kalabaw. Hanggang sa susunod na episode, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Magandang umaga po. Sabay-sabay nating alamin ang sekreto tungo sa matagumpay na pag-aalaga ng mga gatasang kalabaw. Maalab na pagkakarabawan. Maalab na pagkakarabawan. Hatid sa atin ng Agricultural Training Institute Region 12 at sa pakikipagtulungan ng Philippine Carabao Center. Matuto at mag-aral kahit na nasa bahay ka lang. Makinig at manood sa mga radio stations at Facebook Live tuwing Huwebes ng umaga, alas 9 hanggang alas 10. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa makaragdagang impormasyon. O, bawal umabsent ha, at sabay-sabay tayong maging maalab sa pagkakarabawan. Wow, wow.